Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ng Daily Tribune. Tungkol ito sa pahayag ni Senator Marcoleta kay Vice Ganda. Kasi kahit si Senator Marcoleta isinama ni Vice Ganda sa kanyang pambabastos. Ito, just in. Senator, title pala, napakawalang hiya ng tao na yon. Senator Rodante Marcoleta hit a comedian for making disparaging remarks about him during a recent concert which was allegedly sponsored by a major gambling company. Ito ang payag ng senador. Nagpapatawa po siya. Nakita niya si Senadora Grace po na natatawa. Bigla ba naman niya sinabi, tignan mo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. He said during the Senate Committee on Games and Abusement meeting on online gambling Thursday. Napakawalang hiya ng tao na yon, Mr. Chair. Ayoko na pong patusin siya. It can be recalled that former Senator po attended the Super Divas concert featuring Regine Velasquez and Vice Ganda in Quezon City, which was also attended by Senator Bam Aquino. Okay? So, magbasa tayo sa mga comments. Okay. Victorio Garcia, iyakin pala si Marcoleta. Joke. Ria, mas nakaka-proud yung mga dating komedyante sa panahon nila Bayani Agbayani, Mr. Dolphy Redford, White Babalo. Malala ko tuloy, high school pa ata ko noon. Yan mga panahon ni na Redford, White, Babalo, Dolphy, talagang plain joke lang na walang pambabastos, walang nasasaktan pinaka, I don't know kung may tatalo pinaka the best komedyante para sa akin si Dolphy. Napakasimple yung kanyang mga galaw. Sino ba yung kapartner ni Dolphy? Panchito ba yun? Silang dalawa palagi magkapartner. Yan ang mga yan ang mga the best komedyante na hindi mo na kailangang manlait sa kapwa-tao. Kasi natural yung talento sa pagpapatawa. Sayang, nung una, palagi akong nanonood ng Showtime. Yan, si Vice Ganda, pinapanood ko. Kaya lang ngayon, nasusobrahan na nakikisaw-saw pa sa panang politika. Yung ibang comments na nababasa ko, I don't know how true it is, dahil ang ABS-CBN, 51% pag-aari ng mga Romualdez. So, baka yan kasama na yan yung pang sa politika para lalong ma-down ang mga Duterte. Yun na lang. Alipustahin na lang nila ang mga kalaban sa politika. Okay, ano pa? Miko Mac, hindi naman talaga nakakatawa mukha ni Marcoleta, nakakaasar. Isa rin. Ferdinand Olguera, nagkakapera at nabubuhay yan sa kawalanghyan. Kaya po ganon, Senador. Lito C, chill ka lang Marcoleta, wag masyadong sensitive. Anyway, parte naman yun ng
parte naman yon ng freedom of speech, freedom of expression. Wala siyang nilabag na batas kung ako ang inyong tatanungin. Kaya lang, senador yung ginaganong mukha. Para bang sinasabi niya na pangit ang mukha ni Senator Marcoleta. Ganun yun. Or pinaglalaruan niya, pinagtatawanan niya ang mukha ng isang tao. Na bawat tao naman may kanya-kanya tayong walang pangit na tao sa mundo. Yun ang tingin ko dahil lahat po tayo ay ginawa ng Diyos. Depende na lang sa tao pagtingin. But anyway, bahala na ang taong bayan, bahala na rin ang Diyos sa mga ganyang tingin kasi ni Vice Ganda, wala, hindi siya gumagawa ng masama. Kaya nga, imbes na nag-tweet na ata siya, mag-apology, mamaya nagbago ang isip. Kasi wala daw siyang ginawang masama. Siguro kung batas ang pag-uusapan, yes, wala siyang nilabag na batas. Kailang, anong tawag doon? Hindi ko maipaliwanag yung maling ginawa niya na una, dating presidente, kaibigan pa niya in-interview niya sa kanyang programa, nagbigay pa itong si PRRD noon ng regalo kay maganda yung samahan nila noong una. So bakit naging ganyan? Yun na nga, baka may halong politika na dahil nga sa may-ari ng ABS-CBN ni Romualdez. Kaya nadadamay na ang pagkakaibigan nila ni PRRD at ito naman si Marcoleta. Bakit biglang naisingit? To me, it's inappropriate. Maggamit ka ng ibang tao ba o ibang props para makapagpatawa. Kaya lang senador pa naman. Nakaupo. Number 5 na senador ba? Number 6. So to me, inappropriate. Walang nilabag na batas, kailang hindi karapat-dapat na isama pa mukha ng isang senador sa kanyang pagpapatawa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Ngayon, may livelihood assistance tayo sa kanila na nagpapatanim ng Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Sa ere ilang manang ilma, so mag-abuno sila sa ilang kape nga nahatag sa ilaha. So duha ka bangag tagtunga sa kutsara. So kining ilang abono complete og urea. So bangilid man naa sa ibabaw ang bangag. So mo na ni ang itsura sa sa pakabulan nga ilang kapitambok og maayo ang tubo. O karon gawas sa kaping ilang tinanom mo pagyud ni ang ilang tanom nga lakatan. So hapit na gyud mamunga. O karon human sa pag-abono nag-spray na pod sa kape. Spray. Basta Maruhi na isip yun. Ako ko na, manggudian lang. Salamat sa Ginoo unang-una. Salamat po sa nagtanaw sa YouTube nga padayon nga po ng pagtabang sa paghatag sa chemicals o sa complete para makahawas sa mo pong tinanom nga makatabang gyapon sa makahawas mi kalisod mo sa pagsuporta sa naghatag sa kape
Ora na daghang salamat. Salamat kayo. So kining ilang tanom ilang manang ilma 350 ni ka kapi. So daghan gyud ang ilang tanom. So magdugang pa ni sila sa pagpananom. So kining among tanom nga kape 12,105. So daghan gyud ang among tanom nga kape. 25 ka pamilya na sad ang nakatanom sa kape.